Palaging ihanda ang sarili. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 4, verses 12 to 17, and I read it for you. Now when Jesus heard that John had been arrested, he withdrew to Galilee. He left Nazareth and made his home in Capernaum by the lake, in the territory of Zebulun and Naphtali, so that what had been spoken through the prophet Isaiah might be fulfilled. Land of Zebulun, land of Naphtali, on the road by the sea, across the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people who sat in darkness have seen a great light, and for those who sat in the region and shadow of death, light has dawned. From that time, Jesus began to proclaim, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." Maging handa palagi kung papaanong tayo po ay naghahanda sa tuwing tayo ay may pupuntahan, sa tuwing tayo ay may espesyal na okasyon na gagawin, tayo po ay naghahanda. Kapag may pangambang paparating na sakuna, trahedya, mga bagyo, tayo po ay naghahanda. Ngayong araw na ito, isang paghahanda ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po'y paghahanda mismo ng ating sarili. Binanggit po ng Panginoon, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." Isang paghahanda na lilinis sa ating mga puso, sa ating pagkatao, mula sa kadiliman, mula sa mga kasalanang ating ginagawa. Papaano tayo maghahanda? Una, tayo po ay magtungo sa banal na sakramento ng pangungumpisal. Kailan po ang huli mong pagkukumpisal? Napakahalaga. Ito po'y regalo, ito po'y sakramento na ibinigay sa atin ni Jesus para magkaroon tayo ng pagkakataon na pagsisihan at paghingan ng tawad ang ating Panginoong Jesus sa mga hindi tamang ginawa natin. Pangalawa, dagdagan ang ating buhay panalangin. Ilang beses tayo nagdarasal? Kapag ba may kailangan lang tayo, doon tayo nagdarasal, nagsisimba, o doon lang natin kilala ang Panginoon, dagdagan ang ating pananalangin. Pangatlo, isabuhay ang katuruan ni Jesus. Isa po itong napakagandang gawain, pagtulong sa kapwa, sa mga mahihirap, lalo na sa mga walang tinig sa lipunan. Ang mga bagay na ito ay nakalilinis din sa ating puso, mula sa pagiging sakim, ganid at mapagmataas. Ang tatlong bagay na ito ay maaring maglinis sa atin. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, magbagong buhay na tayo. Nalalapit ang paghahari ng Diyos at ang paghahari ng Diyos ay magsisimula sa ating mga puso. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon na palagi niyong ipinagkakalob sa amin para baguhin ang aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.